وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Noong nakaraang linggo ay tumigil tayo doon sa paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sham nung siya ay isinama ng kaniyang tiyuhin upang turuan ito na mag-business. Okay. Ito yung mga panahon na bata pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga panahon na nagkita sila ng isang pare sa Sham. Isang pare na ang kanyang pangalan ay si Buhaira. Nagkita sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nalaman niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang propeta na darating sa mga panahon na yon. Madali ang iniutos ng pare na ito kay Abu Talib, tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na iuwi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at huwag nang patuloy sa Sham. Dahil pag nalaman ng mga Hudyo na itong batang to nakasama ng mga Quraysh ang siyang darating na propeta, ay maaari nilang patayin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya iniuwi ni Abu Talib ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. At bumalik ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dating trabaho. Ito yung pamamastol, nag-aalaga siya ng tupa para sa mga taga-Makkah. At kapalit nun ay may binibigay sa kanya na konting pera. Now, noong mga panahon na yon ay nakilala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al-amin, mapagkakatiwalaan. Dumaan ang panahon, maraming natutunan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, hanggang sa nung umabot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung umabot ang edad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 25, ay dahil nakilala na siya sa Makkah bilang al-amin, mapagkakatiwalaan, narinig ni Khadija ang istorya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga pagpupuri ng mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay narinig ni Khadija. Khadija bintu Khuwailid. Khadija bintu Khuwailid, isang dakilang babae sa Makkah. Isang babae na kilala ang kanyang angkan, mayaman, at marami ang nagnanais sa mga taga-Makkah na maging asawa si Khadija. So nung narinig niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kinausap niya ito. At kanyang sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung pwede ay dalhin mo ang aking mga kayamanan, dalhin mo sa Sham upang ikaw ay makipagkalakaran. So, lumakad ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumama sa mga caravan at pumunta sila ng Sham, ng Syria. Nung paalis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, ay ipinasama sa kanya ni Khadija ang kanyang alipin, ang kanyang pangalan ay si Maysara. Alipin ni Khadija, inutusan niya na samahan ang Propeta Muhammad. Samahan si Muhammad sa kanyang paglalakbay na ito. Now, pumunta sila sa Syria, sa Sham, nakipagkalakaran ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nang bumalik ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay napakalaki ng kinita ng kayamanan ni Khadija. So, hindi lubusang maisip ni Khadija na ganito kalaki ang kanyang kayamanan. Nung dumating din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, kasama ang caravan, ay ikinwento ni Maysara kay Khadija. Si Maysara isang alipin ni Khadija. Ikinwento niya kay Khadija kung gaano mapagkakatiwala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikinwento niya kay Khadija yung mga magagandang kaugalian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah. Doon, naisip ni Khadija na mas maganda siguro kung maging asawa ko itong si propeta, itong si Muhammad. Sa isang pag-uusap, kinausap ni Khadija ang kanyang kaibigan na si Nafisa. At doon ikinuwento niya kay Nafisa ang mga narinig niya na magagandang kaugalian ni Propeta Muhammad. Kung gaano niya nagustuhan ang mga kaugalian ni Propeta Muhammad ayon sa mga narinig niya na ikinuwento sa kanya ni Maysara. Okay? So, si Nafisa ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga pagpupuri sa kanya ni Khadija. At sinabi niya na bakit hindi mo nalang pakasalan si Khadija. So nagustuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang alok na ni Nafisa. Kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaniyang mga tiyuhin. Si Abbas, si Abu Talib, si Hamza, at marami pang mga iba. Kinausap sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mamanhikan sila sa bahay ni Khadija. Nangyari ang mga yon, napakabilis ng panahon, 2 buwan, pagbalik ng Propeta mula Syam, pagbalik niya mula Syam ng 2 buwan, ay nangyari ang kasalan. Ang edad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga panahon na yon ay 25. At si Khadija ay 40. Bago tayo tumuloy sa sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat muna natin kilalanin itong babaeng to dahil napaka-importante at napakalaki ng parte ng babaeng to sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang sa buhay ng Propeta, sa Islam. Si Khadija bintu Khuwailid, isang dakilang babae, isang babae na galing sa napakalaking angkan sa buong Makkah. Isang babae na lahat ng mga kalalakihan sa buong Makkah ay nagnanais na maging asawa si Khadija. Pero ni isa sa kanila ay hindi tinanggap ni Khadija. Ito mga pinuno sa Makkah. Ang nagustuhan niya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit niya nagustuhan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil sa kanyang mga katangian na wala sa iba. Dahil sa kanyang mga katangian na wala sa iba. So nagustuhan niya si Propeta. At ang pinaka nagustuhan niya kay Propeta Muhammad ay ang mapagkakatiwala ng Propeta Muhammad sallallahu al-Amin. Si Khadija bintu Khuwailid nung naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa pinakamayaman sa buong Makkah. Subhanallah. Nung naging asawa siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay lahat ng kanyang mga kayamanan nung mabot. Fast forward muna tayo ha. Nung mabot ang edad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 40 at naging propeta ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khadija na isa sa pinakamayaman na babae sa buong Makkah, ginamit na ang lahat ng kanyang kayamanan. Isinupurtan niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga riwaya, isa sa mga kwento, ay nung namatay si Khadija bintu Khuwailid, ang tagpin ng kanyang damit ay umabot ng 70. Isang dakilang babae, isang mayamang babae, noong namatay ay umabot ang kanyang tagpin ng kanyang damit ng 70. Subhanallah. Yung mga kababaihan sa ngayon, i-compare natin kay Khadija. Yung mga babae na asawa ng mga pinuno sa ngayon, i-compare natin kay Khadija. Dahil si Khadija ay mayaman at ang kanyang asawa ay pinuno. Kasi si Muhammad ay propeta. Pinuno. I-compare natin ang buhay ng mga mayamang, ng mga asawa ng mga pinuno sa ngayon at ang buhay ni Khadija. Subhanallah. Hindi incomparable. Yung mga pinuno sa ngayon, yung kanilang mga asawa, subhanallah. Makikita mo na ang buhay nila ay buhay rena.
makikita mo na may mga alipin sila, may mga maid, may mga katulong sa bahay, may mga asawa ng mga pinuno sa ngayon. Ibig sabihin ng pinuno is pinuno ng mga Muslim, yung mga leader ng mga Muslim, ha? Hindi marunong magluto. Hindi marunong sumuot ng damit ng 2 beses. Bilhin niya ngayon, mag-attend ng kasal, sa pangalawang kasal, hindi niya pwedeng isuot yun dahil makikita doon ng mga tao na 2 beses na sinuot. Subhanallah. Samantala si Khadija, na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isa sa pinakamayamang babae sa buong Makkah, namatay. Umabot ang tagpi ng kanyang damit ng 70. Si Khadija bintu Khuwailid, na noong nag-declare ang buong Makkah ng muhasara, ibig sabihin na sinanksyon nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinanksyon nila ang Banu Hashim, ang angkan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila pwedeng bumili at hindi sila pwedeng bilhan. Completely economic sanction ang ginawa nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa buong angkan ng Propeta Muhammad. Ano ang ginawa ni Khadija? Tumiwalag ba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi. Hindi niya tinalikuran ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi sumama siya sa Sha'b, doon sa lugar na kung saan more than 3 years, mahigit 3 taon, nanatili sila doon na walang makain, walang mainom, yung gutom, yung sakit na dinaranas nila, at ang edad ng babaeng to ay 65. Hindi 65. Mahigit 70 siguro ang kanyang edad. Ibig sabihin matanda na. Kinaya niya ang lahat ng mga ito para lamang sa relihiyon ng Islam. Kinaya niya ang lahat ng mga pagsubok na ito dahil mahal niya ang kanyang asawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinaya niya ang lahat ng pagsubok na ito dahil alam niya na may kapalit ang kanyang pagsasakripisyo at ito ay ang paraiso. Compare natin sa mga asawa ng mga pinuno sa ngayon. Mga anak ng mga pinuno ng mga Muslim sa ngayon. Sa atin sa Pilipinas. Subhanallah. Makakakita ka ng isang babae, asawa ni gobernador, ina ni gobernador, anak ni gobernador. Hindi niya kayang suotin ng 2 beses ang kanyang damit. Bakit? Dahil makikita ako ng mga tao na 2 beses kung sinuot ang aking damit. Subhanallah. Anong klaseng mga asawa ang mga ito? Anong klaseng asawa ang mga ito? Wallahi, kung ito ang asawa ng ating mga pinuno, wala tayong maaasahan sa ating mga pinuno sa ngayon. Kung ito ang asal, ito ang ginagawa ng mga asawa ng mga pinuno ng mga anak ng mga pinuno sa atin sa ngayon, wallahi wala tayong maasahan sa kanila. Hindi nila nararamdaman ang nararamdaman ng kanilang mga pinamumunuan. Paano nila mararamdaman? Nakatira sila sa mga aircon. Paano nila mararamdaman ang nararamdaman ng kanilang pinamumunuan? Hindi sila marunong sumuot ng isang damit ng 2 beses. Ito si Khadija, na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, balik tayo sa sira ng propeta. Binigyan lang natin ng konting konting tapiaw ang buhay ni Khadija bintu Khuwailid. Dahil napakalaki ng kanyang parte sa Islam. Subhanallah, si Khadija, nung namatay si Khadija, itinawag sa taon na yun, yung taon na doon namatay si Khadija, na tinawag na Amul Huzn, taon ng pagluluksa. Isang taon ng pagluluksa para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawala ang kanyang kakampi, nawala ang kanyang supporter, nawala ang lahat sa kanya nung namatay si Khadija. Kaya nga naman, nung namatay si Khadija at naging malungkot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para mawala. Kasi hindi basta-basta ganun
Mawawala ang lungkot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang ginawa sa kanya? Ano ang ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na bagay upang makalimutan niya si Khadija? Yung sinasabi natin na Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Yun lang ang nakagamot. Yun lang yung nagpababa sa lungkot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Nung umakyat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit. Hindi basta-basta. Kaya nga naman sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 4 ang mga pinuno ng mga babae sa paraiso. At isa dito si Khadija, si Maryam, ina ni Isa alaihi salatu wassalam. Pangalawa ay si Khadija. Tingnan natin itong mga babaeng to. Si Khadija, kinuwento natin ang kaniyang talambuhay ng maikli. Pangatlo, sa sinasabi natin na mga pinuno ng mga babae sa paraiso ay si Imra'atu Fir'aun, ang asawa ni Fir'aun. Bakit? Bakit ang asawa ni Fir'aun? Dahil siya ay tumayo laban sa kanyang asawa na tagut. Kikita natin si Khadija tumayo kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Asia, yung asawa ni Fir'aun, tumayo laban sa kanyang asawa na pinakamalaking leader sa kanyang panahon. Hindi niya sinunod. Ano ang nangyari? Ano ang naging kabayaran dahil hindi niya sinunod ang utos ng kanyang asawa? Pinatay. Subhanallah. Pang-4 ay si Fatima, na asawa ni Ali bin Abi Talib. Lahat ng mga babae ito, lahat nag-sacrifice. Lahat ng mga babae ito nag-sacrifice para sa relihiyon ng Islam. So kailangan natin ng mga babae na kaya ding mag-sacrifice. Kailangan natin ng mga babae na kaya nilang mag-sacrifice. Hindi yung mga babae na sakim. Ang alam lang ay ganito, lahat makabundong bagay ang alam. Okay. Ito si Khadija na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagkaanak sa lahat ng kanyang mga naging asawa, liban lamang kay Khadija at yung kay Maria Qibtiyya na si Ibrahim. Pero hindi rin nabuhay. So lahat ng anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula kay Khadija. At lahat din ng anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangamatay. Buhay pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban lamang kay Fatima. Namatay si Fatima 6 na buwan pagkatapos ng kabilang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ito si Khadija, na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadija, ang buhay ay normal. Nagbi-business, nakikipagkalakaran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May pera sila dahil hindi pa naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari sa Makkah na muntik nang mabiyak ang pagkakaisa ng mga Quraysh sa Makkah. Napakaliit na bagay kung titingnan natin. Pero dahil sa asabiya, dahil sa pride, ay muntik nang mabiyak ang pagkakaisa ng Makkah. At ito ang problema natin sa ngayon. Itong asabiya, itong maratabat, itong racism. Ito ang problema natin sa ngayon. Ako ay Maranao, siya ay Maguindanao, siya ay Tausug, siya ay balik Islam, siya ay Kalagan. Da'uha fa innaha muntina. Iwanan niyo sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga yan. Dahil yan ay marumi. Racism. Ako ay mas nakakaangat kaysa kay Abdul Karim dahil ako ay Maranao, si Abdul Karim ay balik Islam. Sinabi ng Propeta, da'uha, iwanan niyo fa innaha muntina, dahil yan ay isang marumi. Itong nangyari sa Makkah, napakaliit na bagay. Pero muntik na mabiyak ang pagkakaisa ng mga taga-Makkah. Kung hindi lamang dahil sa hikmah, dahil sa utak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa wisdom ni Propeta Muhammad. Ano itong nangyari ito? Ito yung sinasabi natin na Bina'ul Kaaba. Dumating ang mga panahon sa Kaaba na nasira na ito. So,
nagkaisa ang mga Quraysh na i-renovate ang Kaaba. Ni-renovate nila ang Kaaba. Pagkatapos nilang i-renovate, noong dumating sila doon sa portion ng Kaaba na ilalagay doon ang black stone, yung itim na bato. Itim na bato lang naman yun eh. Pero yung pride, hindi, dapat kami. Hindi sila nagkaisa kung sino ang kukuha sa itim na bato ito, batong ito at ilalagay doon sa kanyang kinalalagyan. Pride. Ayaw ko, ako ang Banu Hashim. Hindi, siya ay Banu Kinana. Hindi, ito. Lahat, hindi sila nagkakaisa. Magkakagulo na sila. Yung mga leader nila nagtataasan na ng boses. Hanggang sa may isa sa kanila na, huwag tayong magkawagtak-watak. Napakaliit na bagay na ito. Pero hindi. Dapat kami ang maglagay. So itong leader na ito sa Makkah, napag-isipan niya na hindi, huwag tayong magkaisa. Ganito na lang. Kung sino ang pinakaunang papasok mula sa pintuan na yan, papuntang Kaaba, ay siya ang magbibigay ng desisyon kung ano ang gagawin natin. Yun ang napagkaisahan. O sige, ganun na lang. Kasi mabibiyak na sila magkakawatak-watak na sila Nagkataon na ang unang pumasok ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakita nila na si Muhammad ang unang pumasok, lahat sila ay natawa. Radina. Kami ay natutuwa. Kami ay sumasang-ayon. Dahil alam nila na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya iaangkat ang kanyang tribo, ang kanyang pamilya sa Makkah. Pantay-pantay niyang bibigyan ng hatol ang mga taong to. Kaya natuwa silang lahat. Alam nila na hindi gagawin ng propeta na dahil siya ang magiging hahatol sa kanilang lahat, ay kukunin niya ang kanyang pamilya at siya ang maglalagay. Lahat gagawin niya in behalf of his family. Hindi. Hindi yun ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nung ikinuwento nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang napagkasunduan, ay iniutos ni Propeta Muhammad na kumuha sila ng isang tela. Kuha ka ng tela, bigyan niyo sa akin. Nagkakatingin na ng mga Quraysh, anong gagawin sa isang telang to? Ang pinag-uusapan dito, bato. Ilalagay doon. Tapos tela ang gusto ni Propeta ni Muhammad. So, kumuha sila ng tela. Kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bato, nilagay niya doon sa tela. Pinag-utos niya sa bawat leader ng mga Quraysh na humawak kayo sa telang yan at itaas ninyo. Sabay-sabay natin dadalhin sa Kaaba. Pagdating nila doon, kinuha ng propeta at inilagay na doon sa kanyang kinal. Napakautak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantay-pantay kayo, lahat kayo. Although ako ang ginawa niyong hakim, ako ang gumawa, pero hindi yun ginawa ng propeta in behalf of his family. Ginawa niya dahil siya ang binigyan nila ng kapangyarihan na gawin niya ang kanyang gusto. Pero nung itinaas nila ang bato, dinala nila doon sa Kaaba, lahat ng mga yon ay isang paraan ng isang leader na mautak. May impluwensya. Alam niya ang kanyang gagawin para hindi magkasira-sira, magkawatak-watak ang kanyang tribo. Ito yung sinasabi natin na qadiyat bina al-Kaaba. Makikita natin na ando doon pa yung jahiliya sa mga Quraysh. Napakaliit na bagay ay hindi sila nagkakaisa. Hindi. Ako. Racism. Pero ando doon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dala-dala niya ang gamot. At nung naging propeta si Muhammad, alam niya na may racism. Kaya sinabi niya sa mga taga-Madina, da'uha fa innaha muntina. Iwanan ninyo yan. Iwanan ninyo yan. Ganyang trabaho. Ganyang kaugalian. Dahil yan ay marumi. Ang edad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nangyari, ang pangyayaring yun ay 35. So, ibig sabihin, nagkaisip na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumatanda na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lumalapit na ang kanyang edad upang siya ay maging propeta, upang dumating sa kanya si Angel Jibril. Okay? Hanggang sa nung malapit nang dumating ang edad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 40, ay naiisip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-umpisang isipin ng propeta ang kanyang mga nakikita sa kanyang paligid.
Nakikita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may 360 na sinasamba sa loob ng Kaaba. Mali. Doon nag-umpisa. Nakikita niya na ang ginagawa sa Makkah ay amrul jahiliya, lahat hindi maganda. Ignorance. Pinapatay ang bata, inililibing. Nakikita niya yung riba, napakalawak. Hindi niya mapigilan. Nakikita niya na ang pag-iinom ng alak, napakarami. Marami na siyang nakikita, pero inisip niya, hindi ito tama. Itong community na ito, itong mujtama, ay mawawasak kung hindi ito maalis. Doon nag-umpisa ang pagkapropeta ni Muhammad. Kumbaga yun ang pre-prophecy. Doon nag-umpisa. Iniisip niya. So ang ginagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumukuha siya ng pagkain at umaalis sa Makkah. Umakyat sa Ghar Hira. Doon tumitigil siya ng tatlong araw, 4 na araw. Tinitingnan niya ang langit. Ang ganda ng langit. Ang ganda ng mga bituin, ang mga bundok. Lahat ito ay iniisip ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniisip niya na hindi ito basta-basta lamang sumulpot. Darating ang gabi, darating ang araw. Lahat ng mga ito ay pinag-iisipan mabuti ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago maging propeta si Muhammad, may mga nakikita siyang mga pagbabago sa kanyang sarili. La yara ru'ya illa jaa mithlu falaq as-subh. Wala siyang makikitang panaginip, kundi pagdating ng umaga ay kaya niyang ikwento ang mga panaginip na ito na parang siya mismo ay andun sa panaginip niya. Yung kwento niya napakaliwanag. La yara ru'ya illa jaa mithla falaq as-subh. May nakikita siyang mga panaginip na napakaganda, kaya niyang ikwento. Ito yung mga unang sign na malapit na siya kanyang dumating si Angel Jibril. Okay? Hanggang sa isang gabi, nung siya ay nasa Ghar Hira, isang araw nasa Ghar Hira ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay may narinig siya. May narinig ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na yung wahy. Ito na yung revelasyon na dumating kay Musa. Ito na yung revelasyon na dumating kay Prophet Isa alaihi salam. Ito na yung revelasyon na dumating kay Prophet Abraham. Dumating kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad na 40. Ibig sabihin, completely ripe ang pag-iisip ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narinig niya ang isang boses, Iqra. Ma'ana biqari, hindi ako marunong bumasa. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay illiterate. Hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Iqra, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Alam natin ang kwento sa surat Iqra. So, pangatlong beses, narinig ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Angel Jibril na nagsabi, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. So narinig yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay umuwi siya. Dito makikita natin ang magiging parte ni Khadija sa buhay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung namatay si Khadija? Dahil ito yung unang mga pagkakataon na dumating ang revelasyon. Saddaqani hinama kadhabani an-nas. Pinaniwalaan ako ni Khadija nung ang mga tao ay pinasinungalingan ako, mga taga Quraysh. Siya ang unang naniwala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Ghar Hira. Dumating kay Khadija na takot. Ano ang ginawa sa kanya ni Khadija? Hindi siya tinakot ni Khadija, kundi binigyan ng lakas ng loob. Anong sinabi sa kanya ni Khadija? Huwag kang matakot. Sabi niya kay propeta, huwag kang matakot. Ano ang ginawa ni Khadija? Gumawa siya ng paraan upang mawala ang takot ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kinuha niya si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dinala niya kay Waraqah ibn Nawfal.
May mga tao sa Makkah, iilan lamang, 3 ata sila, na hindi naniniwala sa sinasamba ng mga Quraysh. Hindi naniniwala sa sinasamba ng mga Quraysh. At kasama sa 3 to ay si Waraka, na pinsan ni Khadija, kamag-anak ni Khadija. Naniniwala si Waraka sa pinaniniwalaan ng mga propeta nung mga sinaunang panahon, Ahlul Kitab. Kaya nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Khadija kay Waraka, at pinag-usapan nila yung mga nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ghar Hira, sinabi sa kanila ni Waraka na yan yung dumating kay Prophet Musa. Yan yung dumating kay Prophet Musa. Sinabi ni Waraka ibn Nawfal na sana buhay pa ako pag dumating ang mga panahon na itatakwil ka ng mga tao upang ako'y suportahan ka. So alam ni Waraka ibn Nawfal na ang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is ito yung namus. Ito si Angel Jibril, dumating kay Prophet Abraham, kay Prophet Musa, kay Prophet Isa, at sa lahat ng mga propeta dumating si Angel Jibril. So, umuwi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinag-isipan niya yung nangyari. At hindi bumalik si Angel Jibril. Ang Malaika Jibril ay hindi bumalik. Medyo matagal-tagal na panahon ay hindi mo. At naging malungkot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaan kaya? Nasaan kaya yung nakita ko? Hanggang isang araw, paglabas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakarinig siya ng isang tinig. Nung tumingin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit, sa langit, nakita niya si Angel Jibril na nakaupo sa isang upuan. Bain al-Mashriqi wal-Maghrib, East and West, nakaupo. Walang makita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat Angel Jibril. Nakita ng Propeta na ito yung nakita niya sa Ghar Hira. Kaya dali-daling umuwi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon ipinahayag pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Khadija, zammiluni. Doon ipinahayag ang ya ayyuhal muzammil, sa ibang riwaya, doon ipinahayag ang ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muzammil, o ikaw tao na nakakumot, nagtatago sa kumot ang propeta. Natakot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ando doon si Khadija, binibigyan ng lakas ng loob ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ando doon si Khadija upang maging katuwang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga darating na pagsubok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya tinakot, kundi kanyang binigyan ng lakas ng loob. Hanggang sa dumating si Angel Jibril, 2 beses, at doon ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Doon ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qum, tumayo ka o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'anzir, magbigay ka ng babala sa mga tao. Magbigay ka ng babala sa mga tao. Nung dumating yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi alam ni Propeta ang kanyang gagawin. Pero ando doon si Khadija, gawin mo. Iyan si Angel Jibril. Sinabi niya sa iyo na ikaw ay propeta. Muhammad, anta nabi? Anta rasul? O ana Jibril? O Muhammad, ikaw ay propeta? At ako si Jibril. Nagpakilala si Jibril. O Muhammad, ikaw ay propeta? At ako si Angel Jibril. Sino si Angel Jibril? Siya yung nagdadala ng wahi mula kay Allah papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung nalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay propeta, nawala ang lahat ng takot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas, Rabbul Alamin, ang Diyos ng sanlibutan, ang nasa likod ko.
Yun ang inisip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At unang naniwala sa kanyang pagkapropeta ay si Khadija. Amanat hinama kafara an-nas. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay pinaniwalaan ni Khadija nung ang mga tao ay nasa kufr, ayaw nilang mag-Muslim. So lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Magbibigay ng babala, qum fa'anzir. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ang una mong bibigyan ng babala o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga pamilya na malalapit sa iyo. Anak mo, asawa mo, pinsan mo. Yun ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang bibigyan natin ng babala, ang unang bibigyan natin ng da'wa, ay ang ating pamilya. Okay. Pero hindi ibig sabihin, pag hindi tayo pinaniwalaan ng ating pamilya, ay mag-stop tayo. Hindi, ganun. You have to continue. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumayo saan sa Safa. This is the first time na tatayo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinawag niya ang lahat ng mga tao sa Makkah. Dumating ang mga tao sa Makkah. So hindi muna sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay propeta. Makikita natin na ginamit niya ang mga katangian niya bago siya maging propeta. Sinabi niya sa mga tao, nakatayo siya sa Safa. Sinabi niya sa mga tao, na kung sasabihin ko sa inyo, kung bibigyan ko kayo ng babala, na may mga mandirigma mula sa likod ng bundok na ito na darating sa Makkah upang tayo ay girahin. Paniniwalaan niyo ba ako? Kaya napaka-importante ng mga magagandang kaugalian bago tayo magda'wa. Bago tayo magda'wa, dapat maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Nag-Muslim ka, magbibigay ka ng da'wa, pero ang kaugalian mo sa iyong kapatid ay hindi maganda, hindi niya tatanggapin ang da'wa mo. Nag-Muslim ka, ang bibigyan mo ng da'wa yung kapitbahay mo, ang kaugalian mo sa kanya ay hindi maganda, hindi niya tatanggapin ang da'wa mo. Pero kung ang kaugalian mo ay mabuti, hindi man nila tanggapin ang iyong da'wa, ay maganda ang pakikitungo nila sa iyo. Ito ang makukuha natin na aral doon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung tumayo sa Safa. Kung sabihin ko sa inyo na may mga mandirigma, mga ngabayo galing sa likod ng bundok na ito, na darating upang girahin ang Makkah, kayo ba ay maniniwala sa aking sinasabi? Sinabi ng propeta sa harapan ng maraming tao. Isinagot ng mga tao, lahat sila, iisa. Ma ra'ayna minka kadhiban qat. Hindi kami nakakita sa iyo ng kasinungalingan o Muhammad. Kami ay maniniwala sa iyo kung sasabihin mo sa amin na may mandirigma na galing dyan, maniniwala kami. So, we have to prepare. So, nung sinabi yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang naging response sa kanya ay positive, saka siya nagsabi na, ako ay propeta na isinugo ni Allah sa inyo upang kayo ibigyan ng babala. Kuha tayo dito ng aral. Magdadakwa tayo, hindi directly magdadakwa tayo. Dapat maganda muna ang pakikitungo. Dapat magpunla tayo, magtanim. Ano ang ating itatanim? Mga magagandang kaugalian. Mga magagandang kaugalian. Dahil ituro ang turo ng Islam. Ad-dinu husnul khuluq. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang relihiyon ay husnul khuluq, ang may maging mabuting kaugalian ng tao.
Yun ang relihiyon. Dahil kahit hindi ka nagbigay ng da'wa, yun ang da'wa mo sa mga tao. Na itong aking relihiyon ay mabuting relihiyon. Dahil ako ay may magandang katangian. Yun ang itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga oras na yun. Na sinabi niya sa mga tao na paniniwalaan niyo ako? Nagkaisa sila, oo, dahil ikaw ay kilala bilang Al-Amin. Mapagkakatiwalaan sa buong Makkah. Lahat ng mga problema sa Makkah, dinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinihingi ang kanyang opinyon. So hindi magiging ganun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi maganda ang kanyang kaugalian sa mga tao. Yun ang naging mga unang hakbang sa kanyang pagdadaawa. Nung nagkaisa ang mga tao at sinabi niya sa kanila na ako ay sugo na isinugo sa inyo ni Allah, may isang tao na sumuway. Si Abu Lahab, tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tandaan natin, yung mga malalapit sa atin, sila ang unang hindi maniniwala sa ating pagdadawa. Marami sa mga taong malalapit sa atin ang hindi maniniwala sa ating pagdadawa. Tulad ng ginawa ni Abu Lahab, tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I think na-experience ninyo ito. Nagbigay ng babala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong malalapit sa kanya. Pero ang unang nag-response ng negative kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Lahab. Tabban lak, alihada jama'atana ya Muhammad? Tab, isang hindi magandang salita sa mga Arabo. Ito ba ang dahilan kung bakit kami ay tinupon mo dito sa Safa? Yan lang ang sasabihin mo sa amin na ikaw ay propeta? Sa ating pagdadawa, ganun din. Na pag magbibigay tayo ng da'wa, ang mga unang taong hindi tatanggap sa ating da'wa ay mga taong malalapit sa atin. Dito nagsimula ang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang da'wa sa Makkah ay nahahati sa tatlo. Ang da'wa in general ay nahahati sa tatlo. Da'watun sirriya o da'wa jahriya. Ang unang 3 taon ng pagdada'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa ng propeta na sirriya. Ibig sabihin patago. Iniisa-isa niya ang mga tao. Pagkatapos noon, nagtago ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsimulang magda'wa ng sirriya. 3 taon. Pagkatapos noon, ay may da'wa jahriya. Ito yung panahon sa Makkah. Pagkatapos noon, ay lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at yung Dawla Islamiyya, Islamic State. Ito yung Dawla Islamiyya, which means Islamic State. So, may da'wa sirriya, da'wa jahriya. Pagkatapos ng da'wa jahriya, nagpatayo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang community. Paano nangyari ang mga ganun? Paano naging madali kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpatay ng isang Islamic State? Isang community ng mga Muslim. Paano nangyari ang ganun? Dahil tinanim niya muna sa puso ng kanyang mga sahaba ang Islam. Dito natin tatapusin ang ating diskusyon. Sinasabi ng isa ng kilala sa isang mga da'i sa buong mundo, aqimu dawlat al-islam fi qulubikum taqumu fi aradikum. Napakagandang simulay. Aqimu dawlat al-islam fi qulubikum taqumu fi aradikum. Gawin niyo ang dawla ng Islam, yung Islamic State, buhayin niyo sa inyong puso at tatay sa inyong community. Aqimuha fi qulubikum. Baga tanggapin niyo ang Islam ng buong buo. At hindi magtatagal, tatayo ang khilafa Islamiyya. Paano tatayo? Walang mahirap dito. Biglang tatayo.
Why? Dahil nagkakaisa tayo eh. Yun ang unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, next week, mag-umpisa tayo sa da'wa Syria, kung paano ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 3 taon. Sino yung kanyang mga unang binigyan ng da'wa? Pagkatapos, noong nagda'wa na ang propeta ng Jahriya, ano ang kanyang mga dinanas? Dahil may mga tao sa ngayon na kunting salita lang ay hindi mapipigilan ang kanyang bunganga, dakdak ng dakdak. Pagsabihan mo lang, Abdul Rashid, ganito ka magdawa. Hindi natatingil si Abdul Rashid. Hindi, ako, hindi yun maganda. Kung ang tumatama sa ating pagdadawa sa ngayon ay salita lang, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buhay niya ang gustong singilin ng mga Quraysh. May mga tao na nung nagdawa sila, buhay ang siningil sa kanila, yung kanilang buhay. Pero yung sabr ang kailangan natin. Yun yung natutunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saan? Sa pag-aalaga ng tupa. Doon niya yung natutunan. Okay? So, inshallah, next week, mag-umpisa tayo sa da'wa Syria, kung paano ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukuha tayo ng study dito kung paano natin i-apply sa ating panahon. Da'wa Jahriya, nung nagda'wa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng maramihan, pinakita nila sa karamihan ng mga tao na ito na yung da'wa ng Islam, ito na yung Islam. Ano ang ginawa ng mga tao laban sa kanya? Ano ang ginawa ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga dhi'af, mga miskin? Si Bilal, ano ang ginawa ni Bilal? Ano ang ginawa ni Ammar bin Yasir? Ito yung mga taong unang naniwala kay Propeta, hindi yung mga pinuno. Ito yung dapat natin tandaan. Ano ang kanilang mga dinanas nung kanilang hinawakan ng Islam? Ito yung ating pag-aaralan, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا